Nakakalungkot pero ito ang realidad ng buhay sa ngayon. Tinanong ng isang bata ang kanyang tatay. Tatay, paano ka nabuhay sa nakaraan kung walang teknolohiya? Walang computer, walang drone. Walang bitcoins, walang koneksyon sa internet. Walang TV, walang aircon, walang sasakyan. Walang cellphone. Sumagot si tatay, kung paano ang iyong henerasyon ay nabubuhay ngayon. Walang panalangin. Walang awa. Walang respeto. Walang GMRC. Walang tunay na edukasyon. Mahinang pagkatao. Walang kamaitan ng tao. Walang kahihiyan. Walang kahinhinan, walang katapatan kami. Ang mga taong ipinanganak sa pagitan ng mga tao. 1930, 1990, ay ang mga pinagpala. Ang buhay natin ay isang buhay na patunay. Habang naglalaro at nagbibisiklete, hindi pa kami nagsusuot ng helmet. Pagkatapos ng paaralan, ay ginawa namin ang aming mga araling bahay. At palagi kami naglalaro sa parang. Hanggang sa paglubog ng araw. Nakipaglaro kami sa mga tunay na kaibigan. Hindi sa mga virtual na kaibigan. Kung kami ay nauuhaw, kami ay umiinom ng frame sa fountain mula sa mga talon. Tubig ng gripo, hindi mineral na tubig. Hindi kami kailanman nag-alala at nagkasakit. O plato sa aming mga kaibigan. Hindi kami kailanman tumaba sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay. At pasta araw-araw, walang nangyari sa aming mga paa. Sa kabila ng paglalakad, na walang sapin, hindi kami kailanman gumamit ng mga pandagdag sa pagkain. Upang manatiling malusog, gumagawa kami ng sarili naming mga laruan at nilalaro ang mga ito. Ang aming mga magulang ay hindi mayaman, binigyan nila tayo ng pagmamahal, hindi material ng mga regalo. Hindi pa kami nagkaroon ng cellphone, dummy board, pass, game, console, Xbox, video, game, PC, laptop, internet chat, ngunit nagkaroon kami ng mga tunay na kaibigan. Binisita namin ang aming mga kaibigan. Nanyayahan at pinagsaluhan, at nasiyahan sa pagkain kasama ang kanilang pamilya. Ang mga magulang ay nakatira sa malapit, upang samantalahin ang oras ng pamilya. Maaaring mayroon tayong mga itim at puti na larawan, ngunit maaari kang makakita ng mga makukulay na alaala. Sa mga larawang ito, tayo ay isang natatangi, at pinakamaunawang henerasyon, dahil tayo ang huling henerasyon, na nakinig sa kanilang mga magulang. At kami rin, ang unang napilitang nakinig sa kanilang mga anak. Kami ay limitadong edisyon. Sulitin mo kami at matuto mula sa amin. Kami ay isang kayamanan na nakatakdang mawala sa lalong madaling panahon.